Kumusta mga kababayan? Kagabi, habang magpapahinga ako na nakaupo ako nanonood ako ng TV sa YouTube tungkol sa usaping impeachment ni Vice President Sara. Habang sinusubaybayan ko, bilang ordinaryong tao, nakikita ko kung yung mga binuton nating mga senador, pansin mo yung may ayaw nang matuloy, mayroong sobrang talino, nililihis o ano pang mga technicality yung ginagawa. Meron namang walang sinasabi. Pero meron namang isang talagang makikita mo na may paninindigan na ituloy ang impeachment. Dahil nga yung issue na ilang yun, 600 million na nawala sa opisina ni Vice President Sara, issue sa DepEd. Yun ang usapin na nawala daw yun. Dapat pag impeachment, pag usapin ganun, talagang galit na galit ka dahil ayaw mong manakawan ang taong bayan. Dahil pera ng taong bayan, tingin nyo, pag bumibili ako ng noodles, sardinas, o magpagasolina, may tax ka agad yun eh. Kayong mga nasa gobyerno, lalo na yung mga liderato, nandyan, protektahan nyo ang kaban ng bayan. At kung may magnanakaw, dapat kayo ang manguna na lumitis kung guilty man o hindi. Ayusin nyo. Ang hirap. Kami mga ordinaryong tao, alam nyo, masarap kumain ng kahit na adobong kangkong. Kala nyo adobong kangkong, sarap na sarap kami. Kayo bang mga magnanakaw? Kung magnanakaw nga kayo, ninanakaw nyo ang pera nyo. Kayo na ba ay manhid? O talagang nagpapakasasa kayo pero hindi nyo ba alam na yung kinakain nyo ay pera ng taong bayan? Ito, gusto ko lang napansin ko si Bongo, sabi niya, hindi raw nakakaya ng impeachment. Nalulungkot ako. Itong taong to, Bongo. Kaya may impeachment dahil gusto mo na ipahayag na may hustisya kung ikaw ay guilty o ano. Ano din si Robin Padilla. Alam mo, Mr. Robin Padilla, sana magkita ka kung tutunay ka ng action star. Hindi nakukuha sa action star. Huwag mong dalhin pagiging action star mo sa Senado. Nandyan ka, binuto ka siguro dahil sikat ka nung artista ka. Pero binuto ka, umaasa yung mga tao na lalo na sa mga kapatid nating mga Muslim. May malasakit sa Muslim. Yung mga kapatid nating Muslim, nagtatax din yan. Ikaw, Mr. Bato de la Rosa, PMAR ka. Ay, naiintindihan ko yung pagiging loyal mo kay Sir Duterte. Pero, sipin mo, kung naging PMAR ka, gamitin mo yung kukote mo. Ang laki nga ng ulo nyo, kalbo kayo eh. Hinahangaan ko ngayon, bakit naging PMAR ka eh? Dahil matalino kayo, magbula pa lang pagpasok mo sa PMA. Pera ng taong bayan na ang nagsusupport sa iyo, yung allowance nyo, yung tuition, may sweldo kayo. Ngayon, naging senador kayo, naging PNP chief pa kayo. Dapat sana, ikaw yung, ikaw yung isa sa mga, patunayan yan. Patunayan yan kung talagang, gamitin mo lahat. Huwag mo tulugan. Kung totoong may kasalanan si Vice President, hindi yung namumurtekta ka. Pakita mo na kung talagang ikaw ay PMAR. Pakita mo.
Dahil naging premier ka, alam ko dati. Nung bata pa, alam ko, pagmamahal sa taong bayan. Oo. Ito, personal ko lang to, sir, ha. Buti nga may Tory na hindi natinag na hinapin si Kibuloy. O ang dinig-dinig ko, kayong mga Duterte, hindi naman ako, mga kababayan ko, itinatago niyo si Kibuloy. Hindi na, suspect pa lang naman siya, human trafficking. Kung talagang patunayan niya, ilabas niyo, makipagtulungan kayo na ilabas si Kibuloy. Oh. Buti nga, ganyan si Tory, hindi natinag, saka si dating DILG Abalos. O paano kung yung mga obstruction nyo, lalo na yung lawyer niya. O diba? Tinatago, ang dami ng mga pulis doon na dahil lang doon, mga hindi, Mr. Bongo, De La Rosa, Ruben Padilla, Sara Duterte, may interview pa kay Sara Duterte, tinanong kung asan na si Kibuloy, sasabi niya nasa langit. Ano ba yung Vice President? Oh. Akin lang to, ha. Oh. Meron bang Vice President na ipapapatay ang presidente? Speaker o saan ang moral doon? Sa akin, parang sana ayusin nyo. Tuloy, ang namumuni-muni ko na nakalagay sa Biblia, sinulat ko pa nga binalikan ko yung yung propeta Micah, nakalagay sa, sinabi niya, chapter 6 verse 8. Ang sabi niya doon, kailangan ko ng salamin. Sa Micah verse 6:8, kayong mga senador, may mga Biblia kayo dyan Minsan pag nanunumpa kayo, minsan nandyan yung Bible, ito dapat ang guide nyo. Ang Diyos, sabi niya, He has shown you, O mortal, what is good. Sino yung mga mortal? Tayo mga tao. And what does the Lord requires of you? Ano yung nire-require ng Diyos? To act justly and to love mercy. Justice daw, mag-act daw tayo ng ipasunod natin ang batas, pagmamahal at awa sa mga tao, lalong na sa mga susunod na henerasyon. Mayroon ngang dating justice sa Supreme Court, sabi niya si Justice Puno, may sinabi niya yung circumlocutory, CIRCUM locutory, pinapaikot-ikot nyo o kaya parang dinidelay ang para sa taong bayan, maka-Duterte man o hindi maka-Duterte, para maliwanagan. Dahil ikaw, Sir Robin Padilla, Sir Bongo, ang bilin ng tatay ko, ako ay isang Ilocano, Northern Luzon ako, Pangasinan ako. Ngayon, nasa Central Luzon ako nakatira. At nagtatrabaho ako dito sa NCR. Ang sabi ng tatay ko, tandang-tanda ko, baon na baon ko. Panglatok, Ilocano tatay ko Di bali kanong agdildil kami ti asin, wag lang kami agtakaw. Di bali man dildil kami asin, kami man takaw. Kasi naman nagtakaw ka, o agtatakaw ka, nakadikit palagi sa'yo yun. Tandaan nyo yan. Sana maintindihan nyo na gusto lang namin malaman kung may katotohanan para namin ang aming tatahakin. Bigyan nyo ng malaking halaga ang moral. Iangat ang value at moral ng buong sangkatauhan ng bayan ng ating Pilipinas. At kayo bilang instrumento sa Senado, pangunahan nyo. Napapanood kayo. Kaya kayo nandyan dahil hindi ko alam kung ano ang nyo, motibo nyo. Paring Robin Padilla, magtrabaho ka.